sa lahat. Bahagi ng commercial complex sa Baguio City nasunog. Pahirapan ang pag-apula sa apoy na nagsimula sa ikatlong palapag ng gusali. Dagdag pahirap pa para sa mga bumbero ang makapal na usok. Problemado ang ilang negosyanteng nawala ng kabuhayan. Ang iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya lang. Ngayong July 16, kasama ang buong persa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balita hatid ng Frontline sa umaga. Dalawang pulis Batangas na kasama sa sinasabing buy-bust operation sa San Juan, inaming tinanim lang nila ang baril at shabu sa napatay na sospek. Operasyon ng illegal na pogo na pisto sa isang resort sa Puerto Galera na exclusive sa mga foreigner. May-ari ng resort, arestado. 7 atleta sa palarong pambansa na ospital matapos magka-dengue. 3 pang manlalaro, tinamaan naman ng food poisoning. Ipatatayong stadium sa Clark, Pampanga na kayang i-host ng mga malalaking concert gaya ng The Eras Tour ni Taylor Swift na patikos. Lumabas kasing plano ng proyekto, ginamitan ng litrato ng isang events venue sa Amerika. Ad ng Department of Tourism na nagsasabing nasa Benguet ang Banawi Rice Terraces, pino na rin ng netizens. Isang linggo bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, kumusta na nga ba ang ekonomiya ng bansa? Habagat at low pressure area magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. At viral ngayon, silipin ang delivery system ng isang pamilya pag may pinapakuha mula sa first floor ng bahay. Sumiklab ang sunog sa isang commercial complex sa Baguio City kaninang madaling araw. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil nasa ikatlong palapag ito at balot pa ng makapal na usok. Problemado naman ang mga negosyanteng nadamay sa sunog ang kanilang mga paninda. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nagising sa sirena ng mga bombero ang mga residente sa Central Business District sa Baguio City kanina. Yan ay matapos sumiklab ang sunog sa ikatlong palapag ng Maharlika Livelihood Complex pasado 1:00 ng madaling araw. Ang ilang negosyante walang nagawa kundi pagmasdan ng sunog mula sa malayo habang nag-aalala na baka madamay ang kanilang stall. Kasi lumaki yung sunog, kami po ang mawawalan. Siyempre yan lang po ang hanap buhay namin araw-araw. Pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa kapal ng usok at mga nahuhulog na debris. Naglagay naman ng hagdan ng mga bumbero para madaling maakyat ang nasusunog na bahagi ng gusali. Ang isa sa mga nakikita nilang lugar na talagang affected itong perimeter ng mga stalls. Sabi naman nila na hindi naman kumalat doon sa loob. So na-isolate dito. Pasado 4:00 ng madaling araw na nang ideklara ang fire under control. Kabilang sa mga nasunog ang mga kainan, butika at tindahan ng mga isda. Isasara muna ang gusali habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Kahit kanin po kami, hindi rin po kami basta makakapasok. Alam niyo naman kasi there might be an official investigation first before they will allow everybody to enter. Okay? What's important, we will secure the area. Hindi muna nagbigay ng anumang pahayag ang BFP habang nagsasagawa pa sila ng mopping up operation. Tiniyak naman ng pamalang lungsod ang agarang tulong sa daang-daang tenants na apektado ng sunog. Isa ang Maharlika Livelihood Complex sa mga pinakalumang gusali sa Baguio City na itinayo noong pang taong 1972 at binuksan sa publiko taong 1982. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Walang lehitimong buy-bust operation. Yan ang inamin ng 2 pulis Batangas kaugnay ng ikinasa nila umanong operasyon sa San Juan noong Mayo kung saan isang lalaki ang nasawi. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Walang nangyaring buy-bust. Yes or no? Yes. Walang nangyaring buy-bust.
Yan ang inamin ni Police Master Sergeant Juan Macaraig sa House Committee hearing kaugnay ng ikinasang buy-bust operation sa Barangay Lipahan sa San Juan, Batangas noong May 28. Sa naturang operasyon na pinangunahan ni Macaraig ng San Juan Municipal Police, namatay sa shootout ang suspect na si Brian Laresma at na-recover daw sa kanya ang 2 sachet ng shabu, 1 baril at mga bala. Sa unang pahayag ni Police Sergeant Michi Perez na siyang nakabaril sa suspect, iginiit niyang si Laresma ang unang nagpaputok ng baril. Napamura pa sir siya eh. Tapos bunot niya yung baril. Agwat sir ako, umagwat ako sir eh. Atras sir ako. Ayun sir, biglaan na kami. Pinutokan niya ako sir. Kapilitan na sir akong gamitin yung issued firearm ko sir. Pero kaduda-duda para sa mga mambabatas ang naging salaysay ni Perez sa mga pangyayari. Kaya naman sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, nagpatawag ng executive session ang mga kongresista kasama ang iba pang mga pulis na kasali sa operasyon. Pagkatapos nito, ibinunyag ng mga mambabatas na may ibang bersyon sa kwento ng ibang operatiba. Dito na nagsabi si Perez na maghahain siya ng panibagong affidavit. Bagay na ipinagtaka ni Committee on Public Order Chairperson Dan Fernandez. Is it part nung tinatanong namin that hindi nangyari yung pagbili mo ng droga? Yes or no lang yun. Yes sir. So hindi totoo yun. Yes sir. And even yung by baril si Brian, hindi totoo. Wala yung 38 di ba? Yes sir. At kahit ang kanyang superior na si Macaraig na paamin ding tinanim lang ang mga ebidensyang nakuha sa suspect. Sino nagay ng baril doon sa bridge kasama yung shabu? Ikaw o si Michi? Michi siya. Si Michi. Nauna nang humirit ng executive session sina Perez at Macaraig pero hindi ito napagbigyan dahil nagipit na sa oras. Bago suspindihin ang pagdinig, inatasan sina Perez at Macaraig na maghain ng panibagong affidavit bago ang susunod na pagdinig sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Naospital ang 7 atleta sa palarong pambansa matapos tamaan ng dengue. Ayon sa pamunuan ng Cebu City Medical Center, nakalabas na ang karamihan sa mga pasyente at 2 na lang ang inoobserbahan. Posible raw na hindi naman sa mismong palaro nakuha ng mga atleta ang sakit. Nilalagnat na kasi ang ilan sa kanila bago pa dumating sa Cebu. May 3 ring tinamaan ng food poisoning. Higit 100 at 60 atleta naman ang naospital dahil sa iba't ibang injuries sa mga laro. Ayon sa Cebu City Sports Commission, hindi maiwasan ang mga ganitong insidente, lalo't isang malaking sports event ang palarong pambansa. Nakahanda naman ang mga ospital at may counseling din para sa mga atletang dumaranas ng mental stress. Samantala, sa ibang balita, umapela na si Senator Risa Ontiveros kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na lumantad na. Kasunod yan ng nilabas na arrest order ng Senado laban sa alkalde at sa 7 iba pa. Ito ay para harapin ang investigasyon kaugnay sa illegal na pogo sa Tarlac at Pampanga. Sa ngayon, tanging accountant ni Mayor Alice na si Nancy Gamo pa lang ang naaaresto ng mga tauhan ng Senado. Ang anino ng buong pamilya niya ay hindi na rin makita. Kaya sa mga missing in action pa rin, magpakita na kayo. Hindi mabubura ng inyong pagtatago ang katotohanan. Ayon naman sa abogado ni Mayor Alice, kumbensido silang nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. Nakakausap pa rin daw nila si Mayor Go at inukumbensin na rin nilang dumalo sa mga pagdinig ng Senado. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, hihingi na nila ang tulong ng NBI kapag hindi pa rin lumantad ang alkalde sa susunod na Senate hearing sa July 29. Nakahanda na rin ang magiging pasilidad ni Go sa Senado. May detention facility ang Philippine National Police Office dito sa loob ng Senado mismo. Banda ron, katabi ng basketball court. At least PNP mismo ang bantay doon. Kung sakasakali para matiyak ang seguridad ni Mayor Go, ay doon namin siya idedetina kasama yung kanyang mga kamag-anak. It's a detention facility na. It's a room, air-conditioned, with its own restroom, with bunk beds. Magkasamang sinalakay ng National Bureau of Investigation at Philippine Army ang isang resort sa Puerto Galera na nag-ooperate umano ng illegal na pogo.
Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga otoridad ang Puerto Galera Seaside Resort noong Sabado. Nang halughugin ang mga kwarto, tumambad ang mga lamesang ginagamit sa sugal. Ayon sa NBI, mukhang nakatunog ang mga nagsusugal dahil wala na silang inabutan. Pero na-recover sa resort ang mga gamit sa mahjong, baccarat, baraha, slot machines at iba pa. May nakita ring mga cellphone at computer pero hindi nakuha dahil hindi pa ito sakop ng search warrant. Ayon pa sa mga otoridad, puro mga Chinese at iba pang dayuhan ang kliyenteng inabutan sa resort. Kinuna na sila ng kopya ng kanilang mga passport para isalang sa verification habang inaresto naman ang mismong may-ari ng resort dahil sa illegal gambling. Planong ipatayo sa Clark, Pampanga ang isang stadium na kayang mag-host ng malalaking concerts ng gaya ng The Eras Tour ng global pop superstar na si Taylor Swift. Inanunsyo ng Clark International Airport Corporation ang plano nitong magpatayo ng stadium na walking distance lang mula sa Clark International Airport. Nagkakahalaga raw ng 32 billion pesos ang proyekto na may 25,000 hanggang 35,000 seating capacity. Target daw ng CIAC na matapos ang entertainment complex pagdating ng 2028 sa pamamagitan ng public-private partnership. Matatanda ang hindi kasama sa The Eras Tour ni Taylor Swift ang Pilipinas. Tingin ng ilang Swifties, wala raw kasing venue na kayang pagdausan ng concert ni Taylor dito sa Pilipinas. We will court her. I hope that by that time when we build our complex, ready na tayong i-host siya. Papayag na sila, makukuha na natin. Because Philippines has always been, music-loving industry. And whenever there are concerts, international concerts, laging pumapatok. Nilinaw naman ang CIAC na inspirasyon lang nila sa ipapatayong stadium ang San Diego Sports Arena sa California. Binatikos kasi ng ilang netizens ang ipatatayong stadium na kinopya umano ang disenyo ng San Diego Sports Arena. Samantala, binabatikos din ngayon ang maling advertisement ng Department of Tourism. Sa naturang ad kasi, nakalagay na sa Benguet matatagpuan ang Banawe Rice Terraces sa halip na Ifugao. Viral ngayon ang Facebook post ng anthropology professor na si Stephen Acabado kung saan makikita ang ad na nakapaskil sa NAIA Terminal 4. Nakalagay dyan na ang Banawe Rice Terraces ay nasa Banawe. Kinagulat naman yan ng ilang netizens dahil tila nilipat daw mula Banawe, Ifugao ang hagdan-hagdang palayan. Tinanggal na raw ang nakapaskil na maling poster ng DOT na bahagi ng kanilang Love the Philippines campaign. Wala pang pahayag tungkol dito ang Department of Tourism. Iba't iba ang ginagawang hakbang ng gobyerno para palaguin ang ekonomiya ng bansa. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong bayan para sa ikatlo niyang State of the Nation address, lumago na nga ba ang ekonomiya at naramdaman ba ito ng mga Pilipino? Narito ang report. What this means is that in spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. Sa nakaraang SONA ni Pangulong Marcos, 54 na ulit niyang binanggit ang mga salitang economy at economics at mga programa para sa pag-unlad. Sa kabila nito, 46% pa rin ng mga Pilipino ang tinuturing ang sarili nila bilang mahihirap. Racket dito, racket doon. Yan si Ana Lu, ang rakiterang nanay ng San Mateo, Rizal. Minsan, online seller. May oras na naglalako naman ng turon at iba pang kakanin. Pati pagiging promodizer sa mga grocery store, pinapatos na niya. Marami pong mga budget kasi may anak po akong psoriasis. Yung isang babae ko mayroong sakit sa balat. So nagme-maintenance po sila. Doon po kami nagigipit talaga. Gusto raw kasi ni Ana Lu makadagdag sa kita ng pamilya. Kahit pa ang asawang si Kim, doble rin ang trabaho, security guard at mekaniko. Pero kahit pagsamahin ang kita nilang 20,000 pesos kada buwan, kulang na kulang pa rin. Lumuluwa ako na hindi ko alam, lalo nakikita ko, sawa ko naglalako. Mahirap talaga maging mahirap. Tugot luha, hindi mo pa sigurado yung narating mo kung sapat na ba to.
Inflation o ang level ng pagtaas o pagbaba ng mga bilihin ang isyong pinakamalapit sa bituka ng 70% ng mga Pilipino, ayon sa survey ng Pulse Asia noong Abril. Ang pangunahing pagkain ng mga Pinoy na bigas pumalo sa pinakamataas na presyo pagkatapos ng 15 taon. Sa kabila nito, inihayag ng gobyerno na bumaba na sa 3.8% ang inflation rate kumpara sa 6.6% noong nakaraang taon. Isa raw ito sa mga senyales na nasa tamang direksyon ang economic policies ng gobyerno. Is this really true? Are these programs really going to produce all of these things? The state is strong, di ba? But is it really strong? Is that true? I'm not sure. Isa sa mga binida ni Pangulong Marcos noong nakaraang SONA ang kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Kasama pa naman ito sa mga pagkukunan ng pambayad sa ngayoy 15 trillion pesos na utang ng Pilipinas. Sa panibagong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, malaking hamon na maibalik ang estado ng ekonomiya bago ang pandemya. At ang mas mahalaga, maramdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino. Susunod, ilang online seller may pakiusap ngayong epektibo na ang pagbubuwi sa kanila ng BIR. Meralco may taas singil sa kuryente ngayong buwan. At mga uulaning lugar dahil sa habagat at sa binabantayang sama ng panahon. Alamin! Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Bilyong-bilyong piso raw ang tinatayang madaragdag sa kita ng gobyerno ngayong papatawan na ng tax o buwis ang mga online seller. May pakiusap naman ang mga maliliit na online shop tungkol sa bagong patakaran. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Halos linggo-linggo kung mag-mine sa mga live selling si Ruby. Dito na rin niya binibili ang iba't ibang pangangailangan mula damit, gamit sa bahay hanggang pagkain. Mas mura at bawas hassle raw kasi ito dahil hindi na kailangang lumabas ng bahay. Kaya nang mabalitaan niyang papatawan na ng buwis ang mga online seller, approve kaagad dyan si Ruby. Okay naman po, para talagang legit na legit yung mga paninda nila. Saka okay na hindi ka madadaya. Simula kahapon, inoobliga na ng Bureau of Internal Revenue ang mga online seller na iparehistro ang kanilang mga negosyo. Kailangan na rin nila magbigay ng resibo sa mga customer. Nitong linggo kasi natapos ang 90 days na palugit ng BIR. Whether online or brick and mortar stores, pare-pareho pong nagne-negosyo yan at pareho-pareho pong masaklaw ng tax code yan na kinakailangan registrado at kinakailangan magbayad ng buwis. Dapat po magustuhan natin itong sistema na to dahil masisigurado po nating mga consumers na legal at rehistrado dahil rehistrado ang mga online sellers ay lehitimo silang nagne-negosyo. Bukod sa pagpaparehistro, papatawan din ng 1% withholding tax ang kalahati ng kabuuang matatanggap ng mga online seller mula sa mga e-marketplace operator o digital service provider. Pero para lamang ito sa mga online seller na inaabot ng 500,000 piso pataas ang kinikita sa isang taon. Itong pagpataw at paggawa ng withholding tax na ito ay hindi dapat magresulta ng pagtaas ng presyo ng mga produkto na binibenta sa online dahil kasi hindi ito parang value-added tax na idinadagdag sa presyo ng produkto. Sa datos ng BIR, aabot sa 2 milyon ang online sellers sa bansa nitong katapusan ng 2023. Bagamat hindi makapagbigay ng eksaktong target sa tansya ng BIR, aabot daw sa bilyong piso ang posibleng makolektang revenue o kita ng pamahalaan mula sa mga bubuwisang online sellers. Pabor naman daw sa online seller na si Vrix ang patakarang ito ng pamahalaan kaya inirehistro niya na ang kanyang shop. Pero sana raw ay bigyang konsiderasyon ng mga maliliit na negosyo. Minsan may benta tayo, minsan wala. Tapos baka mamaya mas malaki pa yung maging expenses dahil sa registration kaysa dun sa parang it might do more harm than good para sa aming maliliit na sellers. Nangangamba naman ang mga suki ng mga online shops na baka bawiin ng mga nagtitinda sa presyo ng produkto yung buwis na ipapataw sa kanila. Pero paglilinaw ng BIR,
Hindi dapat magresulta ng pagtaas ng presyo ng mga produkto na binibenta sa online dahil kasi hindi ito parang value-added tax na idinadagdag sa presyo ng produkto. May nakaambang parusang pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon sa mga lalabag sa bagong patakaran. Pagmumultahin din sila ng katumbas ng hindi nabayarang buwis na may kasamang interes at surcharge. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Samantala, muling nanawagan ng grupong Piston na ibasura na ang PUV Modernization Program dahil sa nabisto mano nilang bagong kapalpakan sa programa. May nakita kasi ang grupo na resolusyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Nakasaad sa board resolution na daan-daang ruta pa ang kakaunti lang at nagpa-consolidate. Ang iba raw sa mga ito, 1 hanggang 4 lang ang mga otorisadong bumabiyahe. Kaya nakasaad din sa papel na pinapayagan pa pala ang mga jeep na bumiyahe sa mga rutang walang nagpa-consolidate o nabuong kooperatiba. Technically, parang hindi na sila nag-set ng deadline. Parang sinasabi nila sa mga mababang nao, pwede namang mag-fly ang mga chopper at operator kahit hindi consolidated, basta mag-rehistro lang kayo at magbayad kayo ng insurance. So basically, parang pag-amin yan sa kanila na hungkag yung plano nila. Ayon sa Piston, nasagot na ng resolusyon ang tanong kung bakit wala pa rin ginagawang hulihan ng mga kolorum. Iginiit pa rin naman ng Transportation Department na tuloy ang PUV Modernization Program. Depensa ng LTFRB, hindi nila tinago ang resolusyon. Pag-uusapan din nila kung kailan magsisimula ang panghuhuli. May mga ruta, especially sa probinsya, na ang bumabiyahe lang talaga ay 4 pababa. So, ang requirement for consolidation is should at least be 15. Paano ka magko-consolidate nito? Talagang 4 lang in most areas. Ito yung biyahe ng umaga papunta sa isang bayan and then sa hapon yun din ang babalik. So, no way talaga. Yun yung mga in-exempt namin. Sa lagay naman ng panahon, makakaapekto ang hanging habagat at low pressure area sa malaking bahagi ng bansa. Huling namataan ng LTA, 310 km silangan, hilagang silangan ng Mindanao. Dahil dyan, magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Posible raw itong maging bagyo sa mga susunod na araw. Kalat-kalat na pag-ulan din ang dala ng habagat sa Palawan habang pulupulong pag-ulan ang mararanasan sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Bataan, Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Mindanao. Lalawang po kayo, tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga.
sa atin ang makisuyo sa mga kasama sa bahay kapag may naiwan ka sa kabilang kwarto o sa sala. Pero minsan tinatamad ka lang. Hindi, lalo kapag nakahiga ka na, gano'n talaga eh, di ba? Oo, di ba? Pero kung kabilang kwarto pa lang, minsan, tinatamad na nga tayo talaga mag-usa. Eh, paano pa kaya pag nasa ibang palapag ka pa ng bahay? Naku, Kuya Jess, kaya naman viral ngayon ang diskarte ng pamilyang ito, mga kapatid, kapag may ipapaabot. Gamit ang kalahati ng lumang bote na kinabitan ng lubid, kinalampag ng tao sa taas ang kanyang mga kamag-anak sa first floor. Nakakyat na kasi siya pero naiwan niya daw yung charger niya. Mukhang effective naman ang delivery system na yan dahil effortless itong naiakyat. Sa isa pang video, cellphone naman ang pinakuha. Kailangan lang maging maingat sa pag-angat dahil muntik na itong sumabit sa kisame. Biro nga ng ibang netizens parang nag-iigib lang ng tubig sa balon ang diskarte ng pamilyang ito. Pero sabi din ng iba, paano kapag mag-isa ka lang sa bahay? Oo nga naman. At may nagpaabot pa rin ng gamit sa'yo. Hay, patay tayo dyan. Mabigla ka, nung tinas mo, andun talaga yung gamit. Sinong nagkabot? Oo nga. Katakot na yun. Mali na yan, mali At saka malas mo kung ikaw yung laging nasa baba at nauutusan. Oo, yung laging tama. Paano kung sa taas naman galing yung hihingit mong gamit? May mechanism dyan. Baliktad lang. Baliktad. Napaisip ako At yan po ang impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.